Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Binibining Cecil Gomez at ako ang inyong unang tagaulat sa araw na ito. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko pong ipakilala ang aking mga kasamahan na sina Charmy Casquejo, Jane Barbarona, Binan Ampasin, Rinia Jane Dupit, Mitchell Lugsanay, Mian Apolinar at Genevieve Lapapis. Kami po ang ikalawang grupo. Sama-sama po kaming magbibigay ng malalim na pagtalakay sa mga mahahalagang bahagi ng pamahayagan. Sa araw na ito, aming tatalakayin ang iba't ibang seksyon na aming naatasan, kabilang na ang pahinang lathalain, pahina ng edukasyon at tahanan, seksyong panlipunan at seksyon ng mga balitang lokal. Inaasahan po namin na sa pagtatapos ng ulat na ito ay magkakaroon kayo ng mas malalim na pag-unawa sa mga paksang aming tatalakayin. Una kong tatalakayin, ang pahinang lathalain. Ano nga ba ang pahinang lathalain? Ang pahinang lathalain ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng mga artikulong nagbibigay ng mas malalim at mas malawak na talakayan sa isang partikular na paksa. Hindi lamang ito tumutok sa mga balita upang araw-araw na kaganapan, kundi nagbibigay ito ng mga kwento, impormasyon at pagsusuri na maaaring magtagal ang bisa o kabuluhan kahit matapos ang isang araw o linggo. Kadalasang isinulat ito sa mas malikhain at mas masining na paraan kumpara sa regular na balita. May apat na bahagi ang pahinang lathalain. Una, tudling ng pangunahing lathalain. Ito ay pangunahing bahagi ng lathalain na naglalaman ng pinakamaimportanteng impormasyon. Karaniwan itong nagbibigay ng buod ng paksa o isyo at nagsisilbing introduction sa mas malalim na talakayan ng artikulo. Magandang araw sa ating lahat. Ang halimbawa ng tudling sa pangunahing lathalain ay ang editorial na pinamagatang Kaugalingan sa Nasud. Ito ay tumutukoy at naglalaman sa kasarinlan ng bansa. Nakapaloob din dito na sa kasaysayan ay nakita natin kung paano tayo napasa ilalim ng iba't ibang dayuhang bansa tulad na lamang ng Estados Unidos at China. Ipinapakita ng mga bansang ito ang kanilang kapangyarihan sa ating mga karagatan at teritoryo tulad na lamang ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay sa editorial na ito, napakalaking hamon sa atin ang mga dayuhan na nagtatangkang kontrolin ang ating mga likas na yaman. Kaya para sa aking sariling opinyon, hindi tayo dapat umasa sa mga ito dahil ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay. Dapat tayong maging masigasig sa pagbabalik ng ating mga lupa at yaman para sa kapakanan ng ating bansa. Sa halip na magpasakop sa ibang bansa, dapat tayong magsikap na paunlarin ang ating sariling ekonomiya at yaman upang hindi tayo patuloy na umaasa sa tulong ng mga dayuhan. Kaya, mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino upang maibalik ang ating kalayaan at karapatan sa mga likas na yaman ng ating bansa. Pangalawa, natatanging lathalain. Ito ay tumatalakay sa mga natatanging paksa o kwento na hindi kadalasang isinusulat sa pahayagan. Maaaring ito ay mga kwento ng mga kilalang personalidad, mga makabagong ideya, o mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang natatanging lathalain ay isang uri ng artikulo na nagbibigay ng malalim, detalyado at malikhaing talakayan sa isang tiyak na paksa. Hindi katulad ng balitang tuwiran at mabilis na nagbibigay ng impormasyon. Ang natatanging lathalain ay mas nakatuon sa masusing paglalarawan at mas personal o malikhain na pagsulat. Maaaring tumatalakay ito sa mga paksa tulad ng mga tao, kaganapan, kultura o mga isyong panlipunan. At madalas itong layunin na aliwin, magbigay inspirasyon at maghatid ng bagong perspektiba sa mga mambabasa. Halimbawa nito ay ang mga profile ng kilalang tao, mga in-depth na pagsisiyasat sa mga isyo o mga artikulong naglalahad ng karanasan sa paglalakbay.
Narito ang ilan sa mga katangian ng natatanging lathalain. Una, paksa, maaaring personal, kultura, kasaysayan, tao o pangyayari. Karaniwan itong tumatalakay sa mga kwentong may kakaibang aspeto o anggulo. Pangalawa, tono. Pwedeng maging formal o di formal, depende sa layunin ng manunulat at sa target ng mambabasa. Pangatlo, istruktura. Mas maluwag kumpara sa mga balitang tuwirang nagbibigay ng mga impormasyon. Binibigyan ng pansin ng mas malalim na pagpapaliwanag at paglalarawan ng paksa. Pang-apat, estilo. Gumagamit ng mas makulay na wika, paglalarawan at minsan ay storytelling upang gawing mas nakakainganyo ang artikulo. At ang panglima naman ay layunin. Hindi lamang magbalita kundi magbigay ng higit pang kahulugan, emosyon at perspektiba sa mga mambabasa. Ito ang nakikita kong natatanging lathalain sa isang pahayagan. Ano ang biggest achievement ni Andrea Brillantes? Mula nang magumpisa ang showbiz career ni Andrea Brillantes sa edad na 7, marami ng mga pagsubok, intriga at kontrobersya tungkol sa kanyang personal at professional na buhay ang pinagdaanan at nalagpasan niya. Ito ang dahilan kay tinuring siyang survivor. Nitong Martes ng hapon, Hulyo 16, 2024, pinakilala si Andrea Brillantes bilang celebrity ambassador at shareholder ng LVNA Jewelry by Drake Dustin. Marami ang hindi nakakaalam na malalim ang relasyon at pananampalataya ni Andrea Brillantes sa Panginoong Diyos na takbuhan daw niya sa tuwing may mga problema siya. 2 taon na ang nakalilipas, buhat ng lalong tumatag ang pananalig ni Andrea Brillantes sa Diyos na natutunan niyang ibahagi sa kanyang mga taga-subaybay sa pamamagitan ng mga social media posts. Isang pangarap na natupad para kay Andrea Brillantes nang kunin siya bilang celebrity ambassador ng LVNA by Drake Dustin dahil natuto siyang mag-invest sa mga alahas. Maligayang maligaya rin si Andrea Brillantes dahil pinagkaloob sa kanya ng LVNA founder at CEO na si Drake Dustin Ibay ang 2.5 million shares sa nabanggit na jewelry company. Ikinuwento ni Andrea Brillantes na noong Pebrero 2024 ay binilhan niya ng mga alahas ang kanyang lola, nanay at mga kapatid kaya tuwang-tuwa ang pamilya niya. Para naman kay Drake Dustin, si Andrea Brillantes ang magandang halimbawa ng kanyang kumpanya para sa mga kabataan o Gen Z dahil sa impluensya ng aktres. Pangatlo, lathalaing pampanitikan. Ito ay isang malikhaing pagsulat na maaaring nasa anyo ng sanaysay, tula, maikling kwento o dula. Ito ay isang uri ng lathalain na mas pinagtutuunan ng pansin ang sining ng pagsulat at masining na pagpapahayag ng mga ideya. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Rinan Isampasin at ngayon naman ay aking tatalakayin ang isang halimbawa ng lathalaing pampanitikan sa pamahayagan o dyaryo. Ito ay sanaysay ni Jose Tortuga Trabero tungkol sa pagsasaka na pinamagatang ang biodynamic na panguma. Ibig sabihin ay biodynamic na pagsasaka. Ito ay ikaapat na parte sa 5 kabuoang parte ng kanyang sanaysay. Ang sanaysay ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng tao, kalikasan at kultura sa pagsasaka. Binibigyan din nito ang sinaunang kaalaman at ritual sa agrikultura tulad ng sa Bohol ay nagpapakita ng respeto sa kalikasan at may layuning mapanatili ang balanse ng buhay. Nais parating na ang pagsasaka ay higit pa sa pangkabuhayan. Ito ay bahagi ng banal na talino ng tao at ang kanyang tungkulin ay alagaan ang kalikasan. Babasahin ko ang unang talata ng sanaysay. Ang pagsasaka ay may malalim na koneksyon sa kultura at kalikasan. Ang kultura ay sumasalamin sa talino ng tao at ito ay nag-uugnay sa banal at mahinahong talino na bumabalot sa lahat ng anyo ng buhay. Dahil dito, ang mga naunang tao ay may taglay na kaalamang tinatawag ngayong numadnong kahibalo. At yun lamang po, maraming salamat. Ang pang-apat, mga larawan.
Ang mga larawan sa lathalain ay hindi lamang pandagdag sa teksto, kundi nagbibigay din ng mas malinaw at mas konkretong pagpapakita ng kwento o paksa. Maaari itong magbigay ng visual na representasyon ng isang sitwasyon o karakter na nagbibigay ng mas malalim na epekto sa mambabasa. Magandang hapon sa ating lahat. So, batay sa larawang ito, makikita natin na ang Pilipinas ay nasa 37 na pwesto sa medal standings ng Paris Olympics na kung saan nagtapos noong August 12, 2024, oras ng Pilipinas sa Paris, France. So, ito ang pinakamataas na natamo ng Pilipinas sa 100 taong pakikipaglaban kada 4 na taon na kompetisyon. Sa kompetisyong iyon, nanalo ang Pilipinas ng 2 gintong medalya, pawang mula sa gymnast na player na si Carlo Edrioliolo at 2 tansong medalya mula sa mga babaeng boksingero na sina Ira Villegas at Bulano na si Nesty Petasio. So ang Pilipinas dito ay nagpapadala ng 22 atleta, so sila ang pinakamataas sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. So ang Pilipinas ay tumalon ng mataas mula sa ika-150 na pwesto na natamo nito sa pandemic-delayed Tokyo Olympics noong 2021 na kung saan nakuha ni Leifter Heideland Diaz ang unang Olympic gold sa bansa. At dahil dito naging overall champion ang United States sa Paris Games matapos itong manalo ng 40 golds and 22 silvers and 18 bronze medals. At yun lamang po, maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Michelle Luxanay. Ang pahina ng edukasyon at tahanan ay karaniwang matatagpuan sa seksyon ng mga lifestyle, pampamilya o mga special na seksyon. Sa mga pahayagang nakalimbag, ito ay maaring nasa gitnang bahagi o sa mga huling bahagi. Depende sa layout ng dyaryo. Sa pahina ng edukasyon, dito kadalasang matatagpuan ang mga artikulo tungkol sa mga balita ng edukasyon, mga patakaran sa paaralan, tagumpay ng mga estudyante, guro o mga institusyon, pati na rin sa mga payo o sa mga pag-aaral at mga programang pang-edukasyon. Sa pahina naman ng tahanan, tumututok ito sa mga artikulo tungkol sa pamamahala ng bahay, pagluluto, pagdidisensyo ng tahanan at mga gabay para sa mga magulang at anak. Maaari ding maglaman ng mga tip sa pagpapalaki ng pamilya, kalusugan at kabuhayan sa loob ng tahanan. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating pag-usapan ang isa sa mga bahagi ng pahayagan, ang seksyong panlipunan. Ang seksyong panlipunan sa isang pahayagan ay isang mahalagang bahagi na naglalaman ng mga balita at artikulo tungkol sa mga pangyayari sa komunidad at lipunan. Dito matatagpuan ang mga kwento tungkol sa mga tao, kaganapan at organisasyon na nagpapayaman sa ating kultura at pamumuhay, mula sa mga pagdiriwang at pagtitipon hanggang sa mga profile ng mga kilalang tao sa komunidad. Ang seksyong panlipunan ay nagbibigay ng mga sulyap sa ating mga lokal na pangyayari at nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga mamamayan at ng kanilang paligid. Alamin natin ang halimbawa ng seksyong panlipunan. Department of Health, nakatala ng 2 bagong kaso ng Mpox. Iniulat ng artikulo ang 2 bagong kaso ng Mpox sa Metro Manila na nagtataas sa kabuoang bilang ng mga kaso sa 12 mula noong Hulyo 2022. Ang 2 bagong kaso ay parehong may Clade 2 ng monkeypox virus na hindi gaanong malubha kaysa Clade 1 na nagdudulot ng pagtaas ng mga kaso sa Africa. Inihayag ng Department of Health na ang mga kaso ay patuloy na nagpapagaling at naghihintay na mawala ang kanilang mga sintomas. Sinabi rin ng Department of Health na ang mga kaso ay hindi pa konektado sa unang mga kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon. Ngunit patuloy silang nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon.
hinihikayat ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may mga sintomas ng Mpox at inirekomenda ang pagsunod sa mga alintuntunin sa kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, atin naman bigyan ng papapaliwanag ang isa sa bahagi ng pamahigan, ang balitang lokal. Ang balitang lokal ay isang mahalagang bahagi ng media sa Pilipinas. Nagbibigay ito ng impormasyon sa mga tao tungkol sa mga pangyayaring nakakaapekto sa kanilang buhay. At ngayon, atin naman talakayin ang isa sa mga halimbawa ng balitang lokal. Ang balita ay tungkol sa pagbubukas ng isang bagong trading post sa Hitapi, Bohol, na pinunduhan ng dating kongresista Erico Aristotol Amentalo. Ang trading post ay naasahang makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa lugar na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sa kabilang banda, ang Tagbilaran City at Panglao ay nakakuha ng mataas na ranggo sa cities at municipalities. Competitiveness Index CNCI ng Department of Trade and Industry o DTI na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at pagpaplano ng mga infrastruktura. Ang mga balitang lokal ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng impormasyon sa mga tao tungkol sa mga pangyayaring nakakaapekto sa kanilang araw-araw na buhay. Maaaring ito ay tungkol sa mga issue sa kanilang komunidad tulad ng krimen, trapiko o sa mga bagong proyekto sa infrastruktura. Maaari rin itong tumatalakay sa mga isyong pang-edukasyon, pangkalusugan o pang-ekonomiya na nakakaapekto sa kanilang lugar.